Magandang araw mga kaibigan. Welcome po sa Kalil TV. Atin pong tunghayan ang aking kwento na pinamagatang A Surrogate for Billionaire. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like po ng aking video, paki-click po ng subscribe button gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang uploads. Kalil TV Part 12 Sebastian, hindi ko maintindihan. Kinagat ko ang ibabang labi ko at sinabing habang umiiwas ako ng tingin sa mga mata niya, gulong-gulo lang ako dahil sa lahat. I'm telling you to be with me and don't leave. Gabriel needs his mother. Yeah, I could obvious it because of the way he cuddled against my body and the way he said he loved me so much. Okay, tumango ako sa kanya nang ilapat niya ang labi niya sa labi ko. Hindi ko sinasadyang ipinulupot ko ang mga braso ko sa leeg niya, at tumayo gamit ang mga daliri ko sa paa dahil ang tangkad niya lang. Natawa naman si Sebastian dahil sa kinikilos ko at kinurot ko ang leeg niya. Then our kiss became passionate as he pushed his tongue inside of my mouth. Mommy, narinig ko ang inaantok na boses ni Gabriel at mabilis kong tinulak si Sebastian palayo, at pinuntahan ko si Gabriel. Hey sweetheart, andito na si Mommy. Hinalikan ko ang noo at pisngi niya. Nandito rin si Daddy, ngumiti siya kay Sebastian at tumawa lang sa katawan ko habang nakapulupot ang maliliit niyang braso sa bewang ko. Ang payat ni Mommy, kumain ka pa Mommy, wika ni Gabriel habang tinatago ang mukha sa tiyan ko. Tumawa ako at tinapik ang ulo niya. Kakain pa si Mommy in the future, sabi ko sabay halik sa buhok niya. Patatabain ko ang mommy mo. Teka, ano ang sinabi niya? Tumingin ako kay Sebastian at nakita niyang nakatingin siya sa akin habang dinidilaan ang labi niya. Tapos tumingin siya sa akin at ngumisi. Pervert bastard. Paano? Mabilis na iniangat ni Gabriel ang ulo at nakangiting tanong. Daddy has ways to do it. Maiintindihan mo yan kapag naging malaki ka na. How dare he? Sabi ng dakilang ama. Sebastian, stop it. Don't say stupid things. Idiot, sabi ko habang binabato ko siya ng unan. Baliw ang lalaking ito. Then we heard the sound of the bell and Sebastian looked at us for a while, at lumabas ng kwarto. Nanatili ako saglit kay Gabriel sa kwarto, binuhat at lumabas ng kwarto dahil hindi pumasok si Sebastian sa kwarto at hindi ko alam kung sino ang dumating. Paglabas ko ng kwarto ni Gabriel ay pumasok ako sa sala at nakita ko si Sebastian na seryosong kausap ang daddy niya. I think wala na si Kent dito sa bahay. Lolo. Pagkakita pa lang ni Gabriel sa daddy ni Sebastian ay napasigaw siya. Hey birthday boy. Sabi niya sabay ngiti kay Gabriel. Ibinaba ko si Gabriel habang tumatakbo siya papunta sa lolo niya at tumalon sa kandungan niya. Napangiti ako dahil sa cute ng anak ko. Tapos napansin kong nakatingin sa akin si Sebastian, tumingin ako sa kanya saglit at umiwas ng tingin dahil hirap na hirap akong tumingin sa mga mata niya. Lolo, binalik ni Daddy si Mommy bilang birthday gift ko. Bumilis ang tibok ng puso ko nang marinig ko ang masayang boses niya. Birthday gift niya. Napatingin ako kay Sebastian na nakatingin pa rin sa akin at hindi ko lang maintindihan kung ano ang nasa isip niya. Bumuntong hininga ako at umiwas ng tingin sa kanya. Alexa, you will stay here with them right? Napatingin ako sa daddy ni Sebastian na nakangiti sa akin. Paano ko sasabihing hindi? Umiti din ako sa kanya at tumango. I'll make lunch, sabi ko at pumunta sa kusina at nagsimulang magluto. Maya-maya ay pumasok si Gabriel at niyakap ang mga binti ko. Hey baby, ngumiti ako sa kanya at hinaplos ang buhok niya. Sabi ni Daddy lalabas daw tayo for dinner. Labas. Tuwang-tuwa na sabi ni Gabriel. Mommy sasama ka sa amin ha. Kasi every time na lumabas kami kasama ko si Daddy at Lolo lang. I missed you, Mommy. Pilit na pumatak ang luha ko dahil sa sinabi niya. Paano ko na lang babaliwalain ang hiling niya? Namiss ko siya sa loob ng 4 na taon. Yes Mommy will come, ngumiti ako sabay tapik sa ulo niya habang tumatalon-talon sa tuwa. Sasabihin ko kay Daddy, at tumakbo siya palabas ng kusina at napabuntong hininga ako. Sa kanila ba talaga ako titira?
Wala akong ideya kung anong problema ang darating sa akin sa hinaharap. Pagkatapos kong magluto ng tanghalian ay lumabas na ako ng kusina. At nang maglalakad na sana ako patungo sa kwarto ni Gabriel ay may humawak sa bewang ko at itinulak ako sa dingding. Sebastian, anong ginagawa mo? Tanong ko habang sinusubukan ko siyang itulak palayo. Just wanted to touch you and kiss you. With that he pressed his body against me. Bakit ba nakakainis tong lalaking ito? What made you think that you can touch me and kiss me every time you want? Hinampas ko ang dibdib niya at nagtanong habang natatawa ako sa kanya. Bakit hindi ko mahawakan ang mommy ng anak ko? Magsilang ng munting anak na babae para sa akin. Aba, ano? Baliw ang lalaking ito. Maliit na anak na babae. Nakaramdam ako ng hiya dahil sa mga sinabi niya pero gusto ko rin magkaroon ng anak pero hindi. Anak na naman kay Sebastian Madrigal. Hindi pwede. Baliw ka Sebastian, at tinulak ko siya palayo. Saka bakit ka namumula? Gusto ko siyang suntukin dahil sa tawa niya and with that he kissed my lips as he grabbed me again to him. I let him kiss because there's no way I can push him away. Sa wakas tumigil na siya. Jerk, I decided to leave because there's no way I could win against his idiotic words and his actions. Alexa, marry me okay? Ano? Paano niya hihilingin sa isang babae na pakasalan siya ng ganito? Bigla kong hindi napigilan ang tawa ko dahil sa tanong niya. Mr. Madrigal, why don't you ask it in a good and decent way? Walang babaeng papayag na pakasalan ka kung itatanong mo yan. Umiti at tumingin sa kanyang mukha at nakita ang paraan ng pagdilim ng kanyang mukha. Paano? Hindi ko alam, tinawanan ko siya at umiling. Then find it, with that iniwan ko siya doon at hinanap si Gabriel. Lumambot ang puso ko nang makita kong nilalaro ni Gabriel ang robot na binili ko para sa kanya. Then my eyes fell on Sebastian's father who was looking from the window. Why does mukha siyang malungkot? Hey, dahan-dahan akong naglakad papunta sa kanya at umupo sa tabi niya habang nagsasalita. Tumingin siya sa akin at ngumiti. Wala siyang asul na mata gaya ni Sebastian, siguro naman na ni Sebastian sa nanay niya. Kumusta ka young lady? He chuckled and spoke as I smiled. I'm okay po, sabi ko habang nakatingin sa labas ng bintana. Lagi kang kinakausap ni Gabriel nitong nakaraang 3 linggo, sabi niya habang nakatingin sa akin. Napangiti ako at napatingin sa direksyon ni Gabriel at nakita kong abala siya sa kanyang robot. You remind me of someone I knew Alexa. Bigla siyang nagsalita. Napaka-pamilyar ng mga salitang ito. Sinabi rin sa akin ito ng lola ni Sebastian. Napatingin ako sa kanya. Christina, tanong ko sa kanya habang nakatingin sa akin na may gulat na mukha, kaya tama nga ako. Paano? Paano mo nalaman? Tanong niya sa akin habang puno ng luha ang mga mata niya. Nanay ba si Christina ni Sebastian? Napuno ng kilabot ang puso ko dahil naalala ko ang sinabi sa akin ng lola ni Sebastian noong araw na yon. Nabanggit ng lola ni Sebastian. Gusto ko sanang sabihin sa kanya yung sinabi niya sa akin noong araw na yon pero napagdesisyonan kong wag na lang sabihin. Anong sabi niya? Napatingin ako sa kanya at nakita kong kakaiba ang mga mata niya. I don't remember much. She just mentioned the name, wika ko at tumingin sa kanya habang tumatango siya at umiwas ng tingin. Nakahinga ako ng maluwag. Handa na ang tanghalian. Wika ko habang nakatingin siya sa akin at tumango. Mommy, I'm hungry, lumapit sa akin si Gabriel habang hinihimas ang kanyang tummy. Umiti ako at tumango. Let's go and feed your tummy, binuhat ko siya at lumabas ng sala. Kinagabihan pagkatapos ipagdiwang ang kaarawan ni Gabriel ay umalis ang ama ni Sebastian dahil may importante raw siyang gagawin. Mommy, humanda ka. Lalabas na tayo, umakyat si Gabriel sa sofa at nagsimulang tumalon-talon dito habang nakangiti. Mommy, magsuot ka ng magandang damit okay? Magiging fairy ka, ngumiti at tumango sa kanya dahil lagi niyang ginagamit ang salitang ito para tawagan ako. Gabriel, come on let daddy wash you, at lumapit si Sebastian at binuhat siya. Napatingin ako sa mag-ama. Magkamukha sila. Alexa, magsuot ka ng maganda. Lumapit si Sebastian at pabulong na bumulong sa tenga ko. Hindi ko maiwasang mamula dahil sa sinabi niya. Pumasok ako sa kwartong tinutuluyan ko at naligo sa banyo.
Nang matapos ako ay lumabas na ako ng banyo at pumunta sa dressing room kung saan ko itinago ang mga damit na pinadala sa akin ni Sebastian. I randomly picked a dress and wore it because the clothes Sebastian sent me are all with expensive brands and beautiful. It was a white and light yellow mixed silk long floral frock with straps and exposed ang kanang binti ko dahil sa design ng skirt ng dress. Napakaganda talaga ng damit. Bumuntong hininga ako at sinuklay ang aking buhok at malayang hinayaan itong bumaba sa aking mga balikat. Sinuot ko ang flat sandals ko at lumabas ng kwarto. Wow! Mommy, you look so pretty like a fairy. Ngumiti ako kay Gabriel na nakaupo sa sofa habang nilalaro ang sintas ng sapatos. Lumapit ako sa kanya at umupo sa tabi niya habang binuhol ang mga sintas ng sapatos niya. Tapos tumingin ako sa kanya. Oh God! Bagay talaga ang batang ito. Sobrang cute at gwapo. Nakasuot ng disenteng itim na sando na may maong na pantalon at nakasuklay sa likod. Parang si Sebastian. Ang gwapo kaya ng baby boy ko. Hinalikan ko siya sa noo at sabi ko habang tumatawa sa tuwa at habang ipinapakita sa akin ang kanyang mapuputing perlas na ngipin. Pinasuot ako ni Daddy. Tumango ako sa kanya at ngumiti. Mommy, you are so pretty. I love you so much. Hinalikan niya ako sa pisngi at ngumiti. Mommy loves you so much more. Hinalikan ko siya sa pisngi at pinisil ang maliit niyang ilong. Hindi ako makapaniwala na ganito ka-cute ang anak ko. Kahit ano paman ay talagang pinalaki ni Sebastian ang aking anak bilang isang mabuti at masunuring bata. Daddy, huli ka na, sigaw ni Gabriel nang dumating si Sebastian mula sa direksyon ng kusina. Hindi mo ba ako hiniling na magdala ng apple juice para sayo? Agad na sumimangot si Sebastian kay Gabriel na nagtakip siya ng dalawang palad sa bibig at tumatawa, ang cute niya talaga. Thank you Daddy, sabi ni Gabriel habang binigay sa kanya ni Sebastian yung apple juice glass niya. Then I looked at Sebastian and found he's just so handsome. Wearing a black trench coat and a black color matching high-neck t-shirt underneath it with black pants. Bakit laging black ang suot niya? Anyways, he's just so handsome, and not even tell that he's a daddy of a 4-year-old boy. But he's my son's daddy so he should behave. I felt a jealousy feeling as I thought how he would attract women attentions. Ganun na ba ako kagwapo? Narinig ko ang boses ni Sebastian sa tenga ko. Kailan pa siya yumuko palapit sa akin? Hindi ko man lang nakita. Hindi, at tumayo na ako sa sofa. You look fucking gorgeous Alexa. Hinila ako ni Sebastian sa bewang ko at tumawa sa tenga ko at hinalikan ang leeg ko. Mabilis kong nilingon si Gabriel at nakita kong umiinom pa siya ng apple juice niya habang nakapikit. Stay away. No touching. Tinulak ko siya palayo at nagbabala dahil madaling mawala ng kontrol tong lalaking ito. Pervert. Ayos lang. Gabi na tayo. Tumango ako sa kanya. Teka, ano ang sinabi niya? Agad akong nagangat ng tingin sa kanya at nakita kong nakangisi siya sa akin. Ano? Hindi mo ba nakuha ang sinabi ko? Tanong niya sa akin habang nakatingin sa dibdib ko. Bloody pervert. Perverted jerk. Hinampas ko ang dibdib niya at inis na sabi ko sabay lapit kay Gabriel. Nakatingin na siya sa amin habang namumula. Bakit namumula ang batang ito? Napakaganda ni Mommy at ang gwapo ni Daddy. I like you too. Ngumiti siya sa amin at nagsalita gamit ang cute niyang boses na puno ng kaligayahan. Let's go. Let's go little young master. With that Sebastian walked towards Gabriel at binuhat ito at hinawakan sa isang braso. Pagkatapos ay hinawakan niya ako at pinulupot ang isa niyang braso sa bewang ko habang hinahalikan niya ang noo ko. Biglang lumakas ang pintig ng puso ko dahil sa ginawa niya. Marunong talaga siyang manghuli ng puso ng babae. Gabriel, you want to sit back or sit with Mommy? Pagdating namin sa parking lot, tanong ni Sebastian kay Gabriel. Kasama si Mommy. Ibinaba siya ni Sebastian at tumingin sa akin. Anong kotse ang gusto mong e-drive ko? 4 ang kotse ko dito. Ano? 4? At sinabi niya dito. So ibig sabihin meron pa siya. Oo, mayroon siyang mamahaling 4 na kotse. Cheapest one. Napatingin ako sa 4 na sasakyan sa harapan ko at nagsalita. Tapos tumingin siya sa akin saglit at tumawa. Okay my lady. Sumakay na siya sa kotse. BMW. Yan ba ang pinakamura dito? Napabuntong hininga ako dahil katawa-tawa lang siyang mayaman. Pasok. Wika ni Sebastian habang pinaandar ang sasakyan.
Tumango ako at binuksan ang pinto para sa passenger seat at pinasok si Gabriel sa loob at nang isasara ko na sana ang pinto. Anong ginagawa mo, Alexa? Ganun na ba ako kadiri para sa'yo para hindi maupo sa iisang sasakyan sa tabi ko? Ano ba kasing pinagsasabi niya? Ayoko talagang makipagtalo sa kanya. Hindi. With that one word sumakay na ako sa passenger seat at habang pinatong ko si Gabriel sa kandungan ko. Pagkatapos ay pinaandar na niya ang sasakyan. Only my woman could sit beside me. I looked at Sebastian na nagsalita lang habang nakangiti sa akin. Kinagat ko ang ibabang labi ko at umiwas ng tingin sa kanya. Mommy, you don't wear those things ladies use for their faces. Makeup. Tanong ko sa kanya habang nakatingin siya sa akin saglit at tumango. Hindi. Ayaw ni Mommy sa mga ganyan at wala si Mommy. Kinalikan ko siya sa ulo at niyakap siya ng mahigpit. Papabili niyan para kay Mommy. Ano? No. Your mommy is beautiful without those fake things, wika ni Sebastian habang nakatingin sa daan at hindi man lang lumingon sa amin. Ramdam ko ang bilis ng tibok ng puso ko. Nahuhulog na ba ako sa kanya? Sa wakas ay ipinarada ni Sebastian ang sasakyan sa isang car park at bumaba ng sasakyan. Tapos pumunta siya sa gilid ko at binuksan yung pinto. Mabilis akong bumaba ng sasakyan kasama si Gabriel. Pagkababa ko ng sasakyan ay kinuha agad ni Sebastian si Gabriel mula sa akin at pinulupot ang isa niyang braso sa bewang ko. Napakalakas ni Mommy Daddy. Napatingin ako kay Gabriel na kakagalaw pa lang ng katawan niya sa braso ni Sebastian. Umiti ako sa kanya at tinapik ang ulo niya. Your mommy knows how strong I am more than anyone, napatili ako sa madugong salita niya. Sebastian. Napatingin ako sa kanya at nakita kong nakatingin na siya sakin habang nakangisi. Paano? Ipinulupot ni Gabriel ang kanyang mga braso sa leeg ni Sebastian at nagtanong na may kakaibang boses. I proved it on the bed. You will understand in the future and you should also be strong like Daddy, okay? Nabalot ng galit at kahihiyan ang puso ko dahil sa sinabi niya. How dare he just tell something like that sa sarili niyang 4 na taong gulang na anak? Hindi alam ni Gabriel kung ano ang tunay na kahulugan pero wala bang utak ang lalaking ito. Sebastian. Stop it will you? Tumingala ako sa kanya at ngumiti ng matamis dahil gusto kong ibalik ang galit ko. Yeah Daddy, I'll be strong and I'll prove it on the bed. Kinagat ko ang ibabang labi ko at pinikit ang mga mata ko dahil ayokong patulan ang lalaking ito sa publiko. Pinulupot ko ang braso ko sa bewang ni Sebastian at kinurot siya ng malakas dahil sa galit ko. Ouch, Alexa, what the hell? Sigaw ni Sebastian dahil hindi niya akalain na kukurutin ko siya. Tumingin ako sa kanya at ngumiti ulit. Akala ko napakalakas mo gaya ng sinabi mo, inisian ko siya at umiwas ng tingin. Talaga, I'll make you scream my name tonight. Tumawa si Sebastian sa tenga ko at dahan-daang itinaas ang kamay niya sa katawan ko at huminto habang nakapatong ang palad niya sa kanang dibdib ko. Pagkatapos ay binigyan niya ako ng kaunting pisil dito at hinalikan ang aking leeg. Kumalabog ng husto ang puso ko dahil nandito rin si Gabriel at ang lalaking ito. I think naaalala mo pa yung araw na yun, Alexa. At muli niyang nilipat ang kamay niya sa bewang ko. Paano ko makakalimutan ang araw na iyon? Bastard. I still remember his high stamina and his strength can break the bed too. Umiwas ako ng tingin sa kanya dahil ayokong makipagtalo at walang paraan na manalo ako. Tapos pumasok na kami sa hotel at napabuntong hininga ako dahil sa pera ng lalaking to. This is the first time I'm in this kind of situation. Pagkapasok namin sa hotel ay napatigil ang lahat sa trabaho at napatingin sa amin. Kinakabahan ako at ayokong makaramdam ng ganito. Napansin kong nakatitig kay Sebastian yung mga babaeng mataas ang status habang namumula. Hindi ba nila nakikita na buhat-buhat niya ang kanyang anak? Nakaramdam ako ng galit dahil sa mga tingin na binigay nila sa kanya. Pagkatapos ng ilang sandali ay bumaling sa akin ang kanilang mga mata na may kakaiba at gulat na ekspresyon. Mabilis akong umiwas ng tingin dahil nakakainis lang silang tingnan. Mr. Madrigal. Tumakbo papunta sa amin ang isang matandang lalaki at nagsalita habang pinagpapawisan. Tapos tumingin siya sa akin at ngumiti ng pilit. Is he scared of something? Mr. Madrigal, hindi namin alam na pupunta ka mamayang gabi. Palusot na wika ng lalaking iyon habang itinatago ang takot.
Natatakot lang ba siya kay Sebastian? Ayusin mo, I'll give you 5 minutes. Huwag mong hayaang maghintay ang anak ko at ang asawa ko. Paano niya nagagawang makipag-usap sa mga taong ganoon? Pagkasabi niya noon ay napatingin sa akin ang matandang lalaki na may gulat na mukha, asawa. Let's go. Mas lalo akong nilapit ni Sebastian sa kanya at hinalikan ako sa noo. Kitang-kita ko ang titig ng lahat sa amin. Kinagat ko ang ibabang labi ko at tumingin sa ibaba habang tumatango. Pagkatapos ay inihatid kami ni Sebastian sa elevator. Why did I see all the men are looking at you? I don't like that feeling. Bigla kong narinig ang boses ni Sebastian at napatingin ako sa kanya at nakita kong nakatingin siya sa akin na may kakaibang ekspresyon. Bumuntong hininga ako at umiwas ng tingin sa kanya. Yeah mommy, they were looking at you. Ayoko din, Gabriel pouted while buried his face against Sebastian's neck. Sige baby, mommy's sorry okay. Sabi ko habang hinahaplos ang buhok niya at mabilis siyang tumingin sa akin at ngumiti. You don't have to say sorry. Next time I'll dig their eyes out if they look again. Napatingin ako kay Sebastian at bumuntong hininga. Demonyo talaga itong lalaking ito. Sebastian, huwag kang ganyan okay. Pinulupot ko ang kamay ko sa braso niya at sinabi. Ayoko na siyang makitang pumapatay ng mga lalaking ganyan ulit at alam kong madaling maging aksyon ang mga salitang sinasabi niya. Bakit? Tanong niya sa akin gamit ang maningning niyang mga mata. Sobrang gwapo. Maging mabait at tumulong sa mga tao. Huwag mo silang tratuhin na parang walang kwenta. Bawat lalaki ay may kanya-kanyang kahirapan Sebastian. Intindihin mo. Ang sama ng paraan ng pakikipag-usap mo sa matandang iyon. Mas matanda siya sa iyo at dapat matuto kang respetuhin kahit waiter siya ng hotel na ito. Habang ikaw ang may-ari huwag kang bastos. Ngumiti ako sa kanya habang nakatingin siya sa akin ng may kakaibang mukha. Baby come to mommy. Daddy carry you enough. Ngumiti ako kay Ryan at kinuha si Gabriel sa kanya. Tapos bumukas ang pinto ng elevator at lumabas na ako pero nandoon pa rin si Sebastian habang nakatingin sa akin. Ano bang meron sa kanya? Sebastian, come, sabi ko habang nakangiti sa kanya at tumango naman siya at lumapit. Tapos pinulupot niya yung braso niya sa bewang ko at hinalikan ako sa noo. My heart started to pound onto me crazily. Pagdating namin sa table namin ay hinila ako ni Sebastian ng upuan at kinuha si Gabriel sa akin habang pinaupo siya sa upuan sa tabi ko. Tapos umupo si Sebastian sa harap ko. Daddy, I want that food you bought me a few days ago. Napatingin ako kay Gabriel na nakangiting masaya. Sige. Anong gusto mo Alexa? Tumingin sa akin si Sebastian at nakangiting tanong. Bakit ang gwapo niya? Maanghang na spaghetti, ngiti ko naman sa kanya habang nakataas ang kilay niya. Yun lang ba? Ang daming masasarap na pagkain dito. Bakit spaghetti? Nasasaktan ang puso ko nang maalala ko ang paboritong pagkain ni Janos. Hindi ako mahilig sa maanghang na pagkain noon ngunit nalaman kong na-addict ako sa paborito niyang pagkain pagkatapos ko siyang mawala. I like spicy food and it is my favorite, wika ko habang pilit na pinipigilan ang luha at basag na boses. Ayokong gawing hindi komportable si Sebastian dahil sa lungkot ko. Tinitigan niya ako saglit at tumango nang may pumasok na dalawang waitress. Alexa, I heard a girl's voice at dali-dali akong napatingin sa dalawang waitress na pumasok. Hindi ko sinasadyang napangiti ako nang makita ko ang magandang babae sa harapan ko. Amelia, Alexa, I searched for you everywhere, mabilis akong tumayo sa upuan at niyakap siya. Ang matalik kong kaibigan na namiss ko ng mahigit 6 na taon. At dito na po, nagtatapos ang part 12 ng ating kwento. Sabay-sabay po natin abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe everyone.